Ang halakak ni Teresa ay bumasag sa katahimikan ng sala, kasabay ng paghagis niya sa litrato ng kasal ni Clara sa sahig na puno ng alikabok. Sa kabilang banda, sa loob ng kusina, nakaluhod si Clara habang nanginginig ang mga kamay na pinupulot ang mga basag na piraso ng mamahaling florera na sinadya ni Teresa na ihulog. Sa sandaling malantad ang katotohanan tungkol sa paghihirap ng isang matapat na asawa, maniniwala pa rin, kaya ang kanyang asawang nasa malayo sa mga matatamis na kasinungalingan ng sarili nitong ina? Clara! Napakawalang silbi mo talaga. Ang florerang ito ay katumbas ng buong buhay mong mahirap ka. Tingnan mo, naging manugang ka na sa pamilyang ito, pero kahit simpleng gamit, hindi mo pa mapangalagaan. Ano pa ba ang silbi mo? Ang boses ni Teresa ay puno ng pagkamapanuri, tumatagos sa bawat sulok ng malawak na mansyon. Ang bawat salita ay parang matutulis na karayom na bumaon sa dibdib ni Clara. Nakaluhod siya sa malamig na tiles. Ang kanyang mga payat na kamay ay nanginginig habang pinupulot ang mga matatalim na piraso ng seramika. Ang dugo mula sa kanyang hintuturo ay tumutulo at nag-iiwan ng mansa sa sahig, ngunit hindi siya makapanghahas na dumaing. Yumuko si Clara, hinayaan ang kanyang buhok na tumabing sa kanyang mga mata na kanina pa namumula sa pagpipigil ng luha. Patawad po, Inang. Nilinisin ko po ng maayos ang lahat. Huwag po kayong magalit, baka makaapekto sa inyong kalusugan. Huwag mo akong tawaging Inang! Isa ka lang manugang na pinatuloy ng pamilyang ito dahil sa awa ng anak ko. Huwag mong isipin na porke nasa ibang bansa si Rafael ay may kapangyarihan ka na sa bahay na ito. Ang anak ko ay nagpapakahirap sa abroad para sa pamilyang ito, hindi para magpakain ng isang walang silbing gaya mo. Patabog na lumakad palayo si Teresa. Ang tunog ng kanyang mga tahong sa semento ay parang mga latay sa pandinig ni Clara. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng mga nagkalat na basad na gamit. Hinawakan ni Clara na mahigpit ang isang piraso ng seramika. Ang sakit ng sugat ay hindi maihahambing sa hapdi ng kanyang nararamdaman sa loob. Tumingin siya sa litrato ng kanilang kasal na nakasabit sa dingding kung saan si Rafael ay nakangiting nakayakap sa kanya noong mga panahong masaya pa sila. Kahit kagabi lang, sa kanilang maikling pag-uusap sa telpon, nangako pa rin ang asawa na uwi na ito at bubuo ng isang mas magandang kinabukasan para sa kanila. Mga mainit na luha ang sunod-sunod na pumatak, humalo sa dugo sa sahig at bumuo ng isang malungkot na marka sa makinang na tiles. Tahimik na pinagsama-sama ni Clara ang mga piraso ng basag na gamit. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinaplos ang kupas na kwelyo ng lumang polo ni Rafael, ang tanging bagay na nayayakap niya tuwing gabi para mabawasan ang pangungulila. Biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng hapag. Umilaw ang screen, nakasulat ang pangalan. Rafael. Nagmamadaling ibinaba ni Clara ang tray. Pinahid ang luha gamit ang kanyang apron. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Sinubukang ayusin ang boses para maging natural, para hindi mahalatang naghihikahos ang kanyang damdamin. Hello? Rafael? Tapos ka na ba sa trabaho mo? Ngunit bago pa siya makapagsalita ng tuluyan, narinig niya ang boses ni Teresa mula sa sala, matinis at kay tamis na parang pulot. Rafael, anak? Ikaw ba yan? Kakausapin sana kita. Huwag kang mag-alala, maayos kaming lahat dito. Si Clara, maayos naman ang pag-aalaga sa ating lahat. Mag-focus ka lang sa trabaho mo, anak. Huwag mo kaming isipin. Natigilan si Clara. Narinig niya ang bawat pintig ng kanyang puso puno ng pasakit, kalungkutan at pait. Tumingin siya sa maliit na CCTV camera na nakatago sa sulok ng cabinet, ang bagay na pinag-ipunan niya ng bawat sentimo. Sa pag-asang balang araw ay makikita rin ni Rafael ang katotohanan. Maniniwala kaya si Rafael sa mga matatamis na kasinungalingan ng kanyang ina o makikita niya ang asawang unti-unting nalalantas sa loob ng sarili nilang tahanan? Isang tanong na patuloy na umiikot sa isipan ni Clara habang ang sagot ay nananatiling nakatago sa dilim ng gabing puno ng mga lihim. Ibinaba ni Rafael ang telepon matapos ang maikling bilin tungkol sa kalusugan. Napuno ng nakakangilong katahimikan ang malawak na sala. Tanging ang tik-tak lamang ng lumang orasan sa dingding ang maririnig.
Nakatayo si Clara sa sulok ng kusina. Ang kanyang mga kamay ay may bahid pa ng tuyong dugo, habang nakatanaw kay Teresa na nakaupo sa velvet na silya at humihigop ng tsaa ng may buong hinahon. Ipinatum ni Teresa ang tasa sa platitong porselana. Ang tunog ng pagtama nito ay tila isang babala. Hindi man lang siya lumingon kay Clara, ngunit ang kanyang boses ay naging mababa, puno ng banta na hindi kailangang isigaw. Nakita mo na ba, Clara? Hindi kailanman magdududa si Rafael sa mga sinasabi ko. Mas naniniwala siya sa akin kaysa sa asawa niya. Dahil sa paningin niya, ako ang inang nagsakripisyo ng lahat para sa pamilyang ito. Habang ikaw ay isang taong pinalad lang na makapasok sa bahay na ito dahil sa awa ng anak ko. Hinawakan ni Clara nang mahigpit ang dulo ng kanyang apron. Isang pakiramdam ng pagsusuka ang gumapang sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa asawa ang totoo na ang perang ipinapadala nito ay kinukuha ni Teresa para ipambayad sa luho ng kanyang mga pamangkin. Ngunit parang may nakapulupot na kamay sa kanyang leeg na pumipigil sa kanya. Ang bawat pagtatangkang lumaban ay nagiging wala ring silbi sa harap ng kapangyarihan ng babaeng ito. Wala po akong intensyong makipagdalo sa inyo, Inang. Gusto ko lang po na maging payapa ang ating pamilya. Mahinang tugon ni Clara. Ang boses ay manipis na parang hanging umiihip. Tumawa ng mapakla si Teresa. Tumayo siya at lumapit kay Clara. Ang kanyang mahahabang kuko ay dahan-dahang hinaplos ang pisngi ng dalaga 1 kilos na mukhang paglalambing, ngunit puno ng paghamak. Payapa? Sa tingin mo ba ay may karapatan kang humingi ng kapayapaan? Tumingin ka sa salamin, Clara. Wala kang estado, wala kang pera, at wala ka ring mataas na pinag-aralan. Kung hindi dahil sa akin, malamang ay naroon ka pa rin sa maduming eskinita at naghihirap. Huwag mong kalimutan kung nasaan ang lugar mo. Tumalikod na ang matanda at naglakad palayo. Iniwan si Clara na nakatayo lang sa gitna ng kawalan. Ang mga salitang iyon ay parang mga matatalim na patalim na nag-iwan ng malalalim na sugat sa kanyang puso. Naglakad si Clara patungo sa kusina, kung saan itinago niya ang maliit na kahon na naglalaman ng mga resibo ng kanilang gastos na maingat niyang itinala. Ito lamang ang nag-iisang katibayan ng panlilinlang ni Teresa sa kanilang pananalapi. Ngunit sapat na kaya ang manipis na papel na ito para baguhin ang tiwala ni Rafael? Unti-unting nilamon ng dilim ang mansyon. Dahan-dahang niluto ni Clara ang nilagang baka, ang paboritong ulam ni Rafael tuwing umuuwi ito. Nilagyan niya ito ng pampalasa, pilit na inaalala ang lasa ng mga unang araw ng kanilang pagsasama, noong ang asawa ay hawak pa ang kanyang kamay sa ilalim ng puno ng mangga, nangangako ng isang masayang bukas. Ngayon, ang bango ng nilaga ay nagbibigay ng init sa kusina, ngunit ang kanyang puso ay kasing lamig ng yelo. Sa loob ng maliit na silid sa itaas, tahimik na kinuha ni Clara ang kanyang lumang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay dumula sa screen. Paulit-ulit na pinapanood ang maikling video na nagpapakita kay Teresa na lihim na binubuksan ang safe para kumuha ng pero ang ipinadala ni Rafael 2 araw ang nakalilipas. Isang kakaibang inay mula sa labas ng pintuan ang nagpakabog sa kanyang dibdib. Bahagyang bumukas ang pinto at isang anino ang mabilis na dumaan sa pasilyo. Sino yun? Bakit may nagmamasid sa ganitong oras? Mabilis ang tibok ng puso ni Clara. Ibinaba niya ang cellphone at dahan-dahang lumapit sa siwang ng pinto. Nilamon ng dilim ang bawat sulok ng pasilyo. Tanging ang katahimikan lamang ang namamayani. Isang bagong lihim ang nabuo sa gabing ito. May iba pa bang tao sa bahay na ito ang lihim ding nagmamasid sa mga madidilim na gawain ni Teresa? Kinabukasan, ang sinag ng araw ay hindi nagdala ng init sa mansyon, kundi lalong nagbigay diin sa malamig na kapaligiran nito. Habang naghahanda ng almusal, nararamdaman ni Clara ang matatalim na tingin ng mga katulton na tila ba takot silang makita sa tabi niya. Amilya niya ang dahilan si Teresa ang reyna sa loob ng 4 na sulok na ito, at ang sinumang kumampi kay Clara ay itinuturing na kalaban. Habang nagtitimpla ng kape, isang malakas na tunog ng pagbaba ng hagdan ang bumasag sa katahimikan. Si Teresa, nakasuot ng mamahaling sutla, ay lumapit sa mesa.
Clara, bago ka magpatuloy sa paglalaba, pumunta ka sa opisina ko. May mga dokumento ka na kailangang pirmahan tungkol sa lupa na ipinangalan sa atin. Huwag mo nang basahin, pirmahan mo na lang. Utang na loob mo sa pamilyang ito na magkaroon ka ng pangalan sa titulo. Ang mga salitang utang na loob ay parang latigo na humahampas sa kanyang danggal. Paulit-ulit na ginagamit ni Teresa ang konseptong ito para itali ang mga kamay ni Clara. Alam ng matanda na ito ang kahinaan ng dalaga, ang takot na magmuhang walang utang na loob sa pamilyang nagbigay sa kanya ng tirahan. Pero inang, hindi po ba mas makabubuting basahin ko muna ang nilalaman? Para na rin po sa kaalaman ni Rafael. Mahinahong sagot ni Clara, bagaman nanginginig ang kanyang mga tuhod. Biglang tumayo si Teresa at humarap kay Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit na tila isang maskarang nalaglag. Gusto mong tawagan ko si Rafael na yun? Sasabihin ko sa kanya na ang asawa niya ay hindi marunong sumunod at puro pagdududa ang nasa isip. Gusto mong sirain ang karir niya dahil sa pagiging maduda mo? Clara, huwag mo akong subukan. Pumunta si Clara sa opisina. Sa harap ng makapal na dokumento, ang kanyang panulat ay nag-aatubili. Kung pipirmahan niya ito nang hindi binabasa, maaaring isinusuko na niya ang tanging kaligtasan ni Rafael. Ngunit kung tatangi siya, siguradong gagamitin ni Teresa ang lahat ng kapangyarihan nito para itaboy siya palabas ng bahay, at ang mas masakit ilalayo siya sa kanyang anak. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, narinig niya ang mahinang katok sa pinto. Si Manang Rosa, ang matandang yaya na halos 3 dekada nang naninilbihan sa pamilya, ang pumasok. Mabilis nitong iniabot kay Clara ang isang maliit na piraso ng papel. Huwag kang pipirma, iya. Itago mo ang papel na ito. Bulong ni Manang Rosa nang mabilis bago ito lumabas. Nang mabuksan ni Clara ang papel, halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ito ay isang listahan ng mga ari-arian na unti-unting ibinibenta ni Teresa nang walang pahintulot ni Rafael. Hindi lang pera ang ninanakaw ni Teresa. Ninanakaw nito ang kinabukasan ng sarili niyang anak. Napaupo si Clara sa upuan. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang bundok na bumagsak sa kanyang balikat. Hindi lang siya basta biktima. Siya na ngayon ang tanging bantay ng pamilyang ito. Ang tanikala ng tungkulin na dati ay nagpapahirap sa kanya. Ngayon ay nagiging sandata na niya para lumaban. Sa labas ng pinto, narinig niya ang mga yabag ni Teresa na bumabalik. Mabilis na itinago ni Clara ang papel sa loob ng kanyang suot na kwintas. Ang kanyang puso ay naghahabulan sa takot at determinasyon. Pumirma ka na, Clara. Huwag mong sayangin ang oras ko. Utos ng matanda sabay bukas ng pinto ng malakas. Tumingin si Clara sa mga mata ni Teresa at sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Pag-iisipan ko po muna, inang, para sa ikabubuti ng pamilya. Sagot niya ng may diin. Ang gulat sa mukha ni Teresa ay halata. Isang banta ng pagrerebelde na hindi niya inasahan. Ang bawat sandali matapos ang komprontasyon sa opisina ay tila isang mahabang paghihintay sa isang paparating na bagyo. Mabilis na lumabas si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Iniwan si Clara na nanginginig ang mga kamay habang nakahawak pa rin sa panulat. Hindi makapaniwala si Clara sa kanyang sariling lakas ng loob. Ang papel na ibinigay ni Manang Rosa ay nakatago pa rin sa loob ng kanyang kwintas. Tila isang mainit na uling na dumidiin sa kanyang dibdib. Hindi na siya maaring manatiling tahimik. Kailangan kong kumilos, hindi lang para sa sarili ko, kundi para kay Rafael, bulong niya sa sarili, habang ang mga luha ng takot ay unti-unting napapalitan ng determinasyon. Naglakad siya patungo sa kanyang silid, bawat hakbang ay maingat at mabilis. Pagpasok niya, sinalubong siya ng tahimik na silid. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop na tanging gamit na natira mula sa kanyang buhay bago mag-asawa. Dito, sinimulan niyang ilipat ang lahat ng digital na ebidensya na kanyang nakolekta mula sa CCTV camera. Ang mga file na dati niyang tinatakotang hawakan, ngayon ay nagsisilbi ng kanyang sandata. Sa gitna ng pag-aayos ng mga files, biglang bumukas ang pinto. Si Manang Rosa ang pumasok. Ang mukha ay bakas ang labis na pag-aalala. Clara, iha, kailangan mong mag-ingat.
Alam ko na ang binabalak ni Teresa. Ipinapaimbestigahan niya ang lahat ng mga empleyado rito para malaman kung sino ang nagbibigay sa iyo ng impormasyon. Huwag kang mag-iwan ng kahit anong bakas. Manang, bakit niyo po ito ginagawa? Bakit niyo po ako tinutulungan? Tanong ni Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pasasalamat. Numiti ng malungkot ang matandang yaya. Dahil nakita ko kung paano kanya tratuhin noong wala si Rafael. Nakita ko ang pagmamahal mo sa anak mo at sa asawa mo. Hindi tama ang ginagawa niya, Clara. At higit sa lahat, kilala ko si Rafael. Siya ang tipo ng lalaki na hinding-hindi papatawarin ang sarili niya kapag nalaman niyang hinayaan niya masaktan ang pinakamahal niya sa buhay. Bago pa man makasagot si Clara, narinig nila ang malakas na pagtatawag ni Teresa mula sa baba. Clara! Nasaan ka? Ihanda mo ang mga gamit ko. Aalis tayo para sa isang charity gala. Mabilis na isinara ni Clara ang laptop at itinago ito sa ilalim ng mga sapin ng kama. Humarap siya kay Manang Rosa, isang kasunduan na walang salita ang nabuo sa pagitan nila. Manang, kung sakaling hindi na ako makabalik mamaya, itago niyo po ang mga file na ito. Ibigay niyo kay Rafael kapag dumating na ang tamang panahon. Pakiusap ni Clara. Pagbaba niya ng hagdan, sinalubong siya ng isang Teresa na nakasuot ng napakamahal na alahas at damit. Mukhang isang riyena na handang magpakitang tao. Bakit ang tagal mo? Huwag mong isiping dahil sa nagmatigas ka kanina, ay may karapatan ka ng magbabagal-bagal. Tara na. Utos nito ng walang lingon-lingon. Habang naglalakad patungo sa sasakyan, isang ideya ang pumasok sa isipan ni Clara. Ang gala na ito ay pulo ng mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Rafael. Kung magagawa niyang mailapit ang mga ebidensya sa mga taong pinagkakatiwalaan ni Rafael, pakasakaling mabuksan ang mga mata ng mga taong ito, ngunit ang panganib ay napakataas. Kung mahuhuli siya ni Teresa sa gitna ng gala, tiyak na katapusan na niya. Habang sumasakay sa kotse, tiningnan ni Clara ang mansyon sa huling pagkakataon. Alam niyang hindi na siya ang dating Clara na tahimik na nagtitiis. Ang binhi ng paglaya ay nagsisimula ng tumubo. At kahit anong bagyo ang dumating, handa na siyang lumaban. Ang charity gala ay idinaos sa isang marangyang hotel sa sentro ng lungsod. Ang loob ng bulwagan ay puno ng mga taong nakasuot ng mamahaling barong at gown. Bawat isa ay tila nakasuot ng sarili nilang mga maskara ng kayamanan at kapangyarihan. Si Teresa ay agad na pinalibutan ng kanyang mga kaibigang elite. Ang boses nito ay puno ng pagyayabang tungkol sa tagumpay ng kanilang pamilya. Si Clara naman ay nakatayo sa isang sulok, nakasuot ng isang simpleng bestidang ipinilit ni Teresa na isuot niya para hindi mapahiya ang pamilya. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya, may mga nangungutya, may mga naaawa. Ngunit wala ni isa ang nakakakilala sa tunay na bigat na daladala ng kanyang puso. Clara, lumapit ka rito, tawag ni Teresa. Ang kanyang boses ay may halong banta kahit nakangiti sa mga bisita. Ipakilala mo ang sarili mo kay Don Ricardo? Siya ang isa sa pinakamalaking investors ni Rafael. Lumapit si Clara. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa loob ng kanyang maliit na clutch bag. Hawak niya ang isang maliit na USB drive na naglalaman ng mga kopya ng mga dokumentong ibinigay ni Manang Rosa at ilang mga video clip ng mga pag-uusap ni Teresa tungkol sa pag-convert ng mga ari-arian ni Rafael. Magandang gabi po, Don Ricardo, bati ni Clara. Pilit na pinatitibay ang kanyang boses. Ikaw pala ang asawa ni Rafael. Napakaganda mo, Hiya. Balita ko ay abala ang asawa mo sa ibang bansa? Tanong ng matanda habang humihigop ng wine. Opo, Don Ricardo. Abala po siya sa pagpapalago ng aming kabuhayan. Sagot ni Clara, bago siya lumingon kay Teresa na abala sa pakikipag-usap sa ibang tao. Don Ricardo, maaari po ba tayong makapag-usap ng pribado? Meron po akong mahalagang impormasyon na dapat ninyong malaman tungkol sa mga proyekto ng aming pamilya. Natahimik si Don Ricardo. Tiningnan niya si Clara nang may pagtataka. Bago pa man makasagot ang matanda, isang malamig na kamay ang humawak sa siko ni Clara. Si Teresa, na tila may radar sa panganib, ay agad na nakapunta sa tabi nila. Huwag mo nang istorbohin si Don Ricardo, Clara. Alam mo namang wala kang alam sa negosyo.
Pagpasensyahan ninyo siya, Don Ricardo, medyo nag-iinit lang ang ulo dahil matagal na hindi nakikita ang asawa. Wika ni Teresa, ang kanyang ngiti ay parang lason. Hindi po, Don Ricardo. Importante ito. Pagpupumilit ni Clara, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas, sapat para mapansin ng ilang tao sa paligid. Biglang tumigil ang musika. Ang ilang mga bisita ay nagsimulang lumingon sa kanila. Ang tensyon sa hangin ay tila nagiging solidong pader. Alam ni Clara na kung hindi siya kikilos ngayon, mawawala ang kanyang pagkakataon. Don Ricardo, may mga dokumentong pinapapirmahan sa akin si Inang na hindi natapos ni Clara ang kanyang pangunusap nang biglang natapunan siya ng wine ni Teresa. Ang pulang alak ay dumaloy sa kanyang simpleng bestida. Nagbibigay ng impresyon na siya ay lasing o nagwawala. "O Diyos ko! Clara, ano bang nangyayari sa'yo?" Malakas na sigaw ni Teresa. Nagpapanggap na nag-aalala. "Pasensya na kayo, Don Ricardo. Mukhang kailangan ko na siyang iuwi. Hindi na siya maayos ang pag-iisip." Habang hinahila siya ni Teresa, palabas ng buluwagan, ramdam ni Clara ang kahihiyan at galit. Ngunit sa gitna ng paghila, nagawa ning ihulog ang USB drive sa paanan ni Don Ricardo. Nang makalabas sila sa hotel, ang gabi ay malamig at madilim. Itinulak ni Teresa si Clara papasok sa sasakyan at sinampal ito ng malakas. "Wala kang kwenta! Muntik mo na ako mapahiya!" Sigaw ni Teresa. Ngunit habang humaharurot ang sasakyan pa uwi, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Clara. Kahit nasasaktan ang kanyang pisingi, alam niyang ang USB ay nasa kamay na ng tamang tao. Ang unang hakbang sa pagbagsak ng maskara ni Teresa ay naumpisahan na. Pag-uwi sa mansyon, iniwan ni Teresa si Clara sa gitna ng sala, nakaluhod sa malamig na sahig, habang ang pulang mansa ng alak sa kanyang bestida ay tila isang sugat na hindi humiilom. Hindi na nagsalita ang matanda. Ang katahimikan nito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang pagsigaw. Alam ni Clara na ang susunod na mga oras ay magiging impyerno. "Manatili ka riyan. Huwag kang gagalaw hanggat hindi ko sinasabi." Malamig na utos ni Teresa bago pumasok sa kanyang silid. Ngunit si Clara, sa kabila ng pagkapagod at pamamanhid ng kanyang pisingi, ay nakaramdam ng isang kakaibang kalmado. Alam niyang ang USB drive na naiwan niya kay Don Ricardo ay parang isang bomb, bang nakatakdang sumabog. Ang tanong na lamang ay kung kailan ito sasabog at kung sino ang unang matatamaan. Habang naghihintay sa kadiliman, muling lumabas si Manang Rosa, dala ang isang basong tubig at isang bimpo. Mabilis niyang pinunasan ng mansa sa mukha ni Clara. "Hija, nasaan ang ebidensya? Nakita mo ba kung nakuha niya?" Bulong ni Manang Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "Nasa kanya na, Manang. Sana ay buksan niya," sagot ni Clara habang nakatingin sa kawalan. Hindi nagtagal, ang telepono sa sala ay biglang tumunog. Ang tunog nito ay parang kidlat sa gitna ng hating gabi. Si Teresa, na tila nakabantay sa loob ng kanyang silid, ay mabilis na lumabas at kinuha ang telepono. "Hello? Ricardo? Anong kailangan mo sa ganitong oras?" Ang mukha ni Teresa ay unti-unting nagbago. Mula sa pagiging mapagmataas, ito ay napalitan ng isang pagkabahala na hindi na niya maitago. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa direksyon ni Clara, tila isang hayop na nasusukol. "Hindi totoo yan. Mga kasinungalingan yan ng babaeng yan. Ricardo, nakikinig ka ba? Huwag kang maniwala sa kanya." Ibinaba ni Teresa ang telepono ng may malakas na kalabog. Humarap siya kay Clara. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. "Ano ang ginawa mo? Anong ilagay mo sa USB na yon?" Sigaw niya habang mabilis na lumapit kay Clara at sinabunutan ito. "Sinira mo ang reputasyon ko! Sinira mo ang lahat!" Si Clara, sa kabila ng sakit ng kanyang anet, ay hindi umimik. Tiningnan niya si Teresa ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata ng babaeng naghari sa kanyang buhay ng mahabang panahon. "Hindi ko sinira ang reputasyon mo, Inang. Ang katotohanan lang ang nagpakita ng kung sino ka talaga," sagot ni Clara ng buong tatad. Sa oras na yon, ang pintuan ng mansyon ay bumukas ng malakas.
Isang anino ang pumasok, hindi si Rafael, kundi si Don Ricardo kasama ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang mga bisita sa gala ay hindi lamang naniwala, kumilos sila. Teresa, ang mga dokumentong ito, hindi ito gawa-gawa. Ang mga pirma rito ay peke. At ang lahat ng transaksyong ito ay ilegal. Wika ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay seryoso at walang emosyon. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kayamanan at kapangyarihan ni Teresa ay biglang naging isang bilangguan. Ang mga aninunang duda na dati ay nakatago sa likod ng mamahaling mga pader ay unti-unti nang lumalabas. Si Clara ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang tuhod ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang paninindigan ay hindi matitinag. Alam niya ang bawat desisyon niya mula sa pagtatago ng USB hanggang sa pagharap kay Don Ricardo ay ang simula ng kanyang tunay na kalayaan. Ngunit habang nakatingin siya kay Teresa na unti-unting bumabagsak, isang boses ang narinig niya mula sa labas. Clara, ang tinig na iyon. Ang tinig na matagal na niyang inaasam. Si Rafael, kararating lang mula sa airport, ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan, galit, at higit sa lahat pagkabigla sa eksenang nasaksihan. Ang bawat segundo ay tila huminto. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay mas mabigat pa sa anumang sigaw. Nakatayo si Rafael sa pintuan. Ang kanyang mga bagahe ay nakalapag sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa mga lalaking nakaitim na suit, kay Don Ricardo at higit sa lahat kay Clara na nakaluhod sa sahig na may mga bakas ng pasa sa mukha. Anong nangyayari rito? Ina? Clara? Boses ni Rafael, punong-puno ng pagkalito at takot. Si Teresa, na ilang segundo lang ang nakalipas ay tila isang reyna, ay biglang nagbago ang anyo. Mabilis siyang lumapit kay Rafael, pilit na humahagulgol. Ang kanyang mga luha ay tila isang mahusay na pagganap sa entablado. Rafael! Anak! Mabuti at dumating ka! Ang asawa mo? Sinubukan niyang nakawin ang pera ng pamilya. Nakipagsabuatan siya kay Don Ricardo para sirain ako. Tingnan mo ang ginawa nila sa akin, Rafael. Si Clara, na dahan-dahang tumayo, ay naramdaman ang paghina ng kanyang mga binti. Tumingin siya kay Rafael, ang lalaking mahal niya, ang lalaking pinangakuan niya ng katapatan. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Yon ang mas masakit kaysa sa anumang sampal ni Teresa. Rafael, huwag kang maniwala sa kanya. Pakibasa ang mga dokumentong hawak ni Don Ricardo. Pakiusap ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng pait. Rafael, huwag mo siyang pakinggan. Siya ang sumira sa lahat. Siya ang gusto kumuha ng lahat ng pinaghirapan natin. Patuloy na sigaw ni Teresa, pilit na hinahawakan ang braso ng anak. Si Rafael ay lumapit kay Don Ricardo, kinuha ang mga dokumento. Habang binabasa ito, ang kulay ng kanyang muka ay unti-unting nawawala. Ang bawat pahina ay parang isang punyal na humahati sa kanyang paniniwala sa kanyang sariling ina. Ang bawat pirma na peking ginawa ni Teresa, ang bawat transaksyong illegal lahat ay nakatala ng malinaw. Ina, totoo ba ito? Tanong ni Rafael, ang boses ay mahina ngunit may matinding otoridad. Rafael, ginawa ko lang yon para sa pamilya. Para sa'yo. Lahat ng ginawa ko ay para hindi ka maghirap. Depensa ni Teresa na sa pagkakataong ito ay hindi na mapigilan ang paghina ng kanyang boses. Para sa akin? Ninakaw mo ang pera ng asawa ko? Inalipusta mo siya habang wala ako? Sagot ni Rafael, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas, puno ng galit na hindi na niya kayang itago. Hindi na nakasagot si Teresa. Ang maskara ng kabutihan ay tuluyan ng gumuho. Ang mga lalaking nakasuot ng suit na mga awtoridad pala ay dahan-dahang lumapit sa matanda. Teresa Villalobos, ikaw ay inaresto dahil sa fraud, forgery at embezzlement. Wika ng isa sa kanila. Habang iginagapos ang mga kamay ng matanda, isang huling tingin ang ibinigay ni Teresa kay Clara. Hindi yon tingin ng pagsisisi, kundi isang tingin ng matinding pot. Napakadumi mong ahas, Clara. Pinaglaruan mo ang pamilyang tumanggap sa'yo. Bulong ni Teresa habang hinahatak palabas ng bahay.
Naiwan silang dalawa ni Rafael sa gitna ng malawak na sala. Ang gulo, ang mga piraso ng basag na gamit, at ang mabigat na tensyon ay naiwan sa hangin. Si Clara ay humarap kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi siya umiyak. Handa na akong umalis, Rafael. Alam ko ang iniisip mo, na baka ginawa ko nga ang lahat ng ito para manalo. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, wala na akong magagawa. Naglakad si Clara patungo sa hagdan, patungo sa kwarto para kunin ang kanyang mga gamit. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit sa loob niya, may isang maliit na bahagi na nagsasabing, sa wakas, tapos na. Ngunit sa gitna ng hagdan, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Hindi ito malupit, kundi marahan. Si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at sakit. Clara, patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang masaktan ng mag-isa. Ang mga kamay ni Rafael ay nanginginig habang hinahawakan ang braso ni Clara. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng tiwala sa kanyang ina, ngayon ay basang-basa ng luha at pagdurusa. Sa bawat paghinga ni Clara, nararamdaman niya ang distansya, yang nilika na mga buwang, hindi sila nagkita at ng mga pasakit na hindi niya nalalaman. Rafael, bitawan mo ako, mahinang wika ni Clara, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod. Ang mga sugat na ito, hindi ito nawawala sa isang hingi ng tawad lang. Alam ko, sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig. Alam ko na wala akong karapatang humingi ng kapatawaran. Iniwan kita sa gitna ng apoy. Iniwan kita sa kamay ng taong akala ko'y nagmamahal sa atin. Patawarin mo ako, Clara. Patawarin mo ako sa aking pagkabulag. Dahan-dahang binawi ni Clara ang kanyang braso. Tumingin siya sa kabuuan ng bahay, ang mansyong naging bilangguan ng kanyang mga pangarap. Sa gitna ng gulo, nakita niya si Manang Rosa sa malayo, tahimik na pinupunasan ang kanyang mga luha habang nakamasid sa kanila. Ang karamay niya sa lahat ng hirap ay naroon, at sapat na yon para maging sandigan. Hindi lang ako ang nasaktan, Rafael. Ang anak natin, nakita niya kung paano ko ituring ng lola niya. Yon ang hinding-hindi ko mapapatawad, pagtatapat ni Clara. Natigilan si Rafael. Ang kanyang mukha ay nabalot ng labis na sakit. Hindi niya inakalang umabot sa anak nila ang kalupitan ng kanyang ina. Nasaan siya? Nasaan ang anak natin? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pangungulila. Nasa bahay siya ng aking pinsan. Hindi ko siya maaring ilagay sa panganib rito. Sagot ni Clara habang naglalakad patungo sa kanyang kwarto para kunin ang kanyang mga gamit. Hindi siya pinigilan ni Rafael. Sumunod lamang ito sa kanya, hindi na nagsasalita. Tila isang anino ng taong dati niyang kilala. Nang matapos siyang mag-impact, si Clara ay humarap sa kanya. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang matibay na desisyon. Aalis ako, Rafael. Hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangan ko ng katahimikan. Kailangan kong bumuo ng buhay na hindi nakatali sa utang na loob o sa takot. Kung gusto mong maging bahagi nito, kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka. Kahit ano, Clara, handa akong gawin ang lahat. Kahit mawala ang lahat ng ari-ariang ito, kahit magsimula tayo sa wala. Panunumpa ni Rafael. Ngunit ang buhay ay hindi kasing dali ng mga pangako. Habang naglalakad sila palabas ng mansyon, nakita nila ang isang grupo ng mga reporters sa labas. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Teresa Villalobos ay kumalat na sa buong lungsod. Ang pangalan ng pamilya ay nadungisan. Ang kanilang reputasyon ay unti-unting nasisira. Rafael, handa ka bang harapin ang mundo na alam ang katotohanan tungkol sa ina mo? Tanong ni Clara habang sumasakay sa kotse. Tumingin si Rafael sa mansyon sa huling pagkakataon, bago tumingin kay Clara. Handa na akong harapin ang lahat, basta't kasama kita. Ang makina ng kotse ay umandar, at habang lumalayo sila, ang mansyon ay unti-unting lumiliit sa rearview mirror. Ang nakaraan ay naiwan na, ngunit ang mga hamon ng kinabukasan ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng gabing yon, hindi nila alam
na may isang taong lihim na nagmamasid sa kanilang pag-alis. Isang taong may hawak ng huling alas ni Teresa. Lumipas ang 2 linggo. Si Clara at Rafael ay nagsimula ng isang tahimik na buhay sa isang maliit na apartment sa labas ng lungsod. Malayo sa karangyaan, malayo sa mga matang mapanghusga, at higit sa lahat, malayo sa anino ni Teresa. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang marupok na salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. Habang naghahanda si Clara ng hapunan, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kaba. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hinihiwa ang mga gulay. Sa telebisyon, patuloy ang balita tungkol sa paglilitis ni Teresa. Ang bawat pahayag ng matanda ay puno ng pagtanggi at pagbabaliktad ng kwento. "Clara, ayos ka lang ba?" tanong ni Rafael habang lumalapit at marahang hinahawakan ang kanyang balikat. Rafael, nararamdaman ko parang hindi pa tapos ang lahat. Sagot ni Clara nang hindi lumilingon. "Ang ina mo, kilala ko siya. Hindi siya susuko ng ganoon lang. May itinatago pa siya." Bumuntong hininga si Rafael. Alam niyang tama ang kanyang asawa. Sa kabila ng pagiging abala sa pag-aayos ng mga legal na dokumento para mailigtas ang nalalabing kumpanya, hindi siya mapakali. "Huwag kang mag-alala, Clara. May mga abogado tayong nakabantay. Hindi na niya tayo malalapitan." Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang tawag ang pumasok sa cellphone ni Rafael. Hindi rehistrado ang numero. "Hello? Sino ito?" Walang nagsalita sa kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Tanging mahina at pamilyar na paghinga ang narinig ni Rafael. Pagkatapos, isang boses na dati niyang kinatatakutan ang umalingaw-ngaw. "Rafael, anak, akala mo ba ay tapos na ang lahat? Akala mo ba ay malilinis mo ang pangalan mo pagkatapos ng ginawa mo sa akin?" Nanginig ang kamay ni Rafael. Si Teresa. Paano ito nakatawag mula sa loob ng bilangguan? "Ina? Paano ka?" May mga taong hindi nakakalimot sa mga utang na loob, anak. At si Clara, sabihin mo sa kanya, huwag siyang magkakamaling maglakad ng mag-isa sa dilim. Hindi lahat ng ebidensya ay nasa kanya. Pinutol ni Teresa ang tawag. Nanlamig ang buong katawan ni Rafael. Tiningnan niya si Clara na kasalukuyang nakatalikod, masayang naghahanda ng pagkain para sa kanilang anak na kakarating lang mula sa paaralan. Paano niya sasabihin sa asawa na ang panganib ay hindi pa natatapos? Sa labas ng kanilang apartment, isang itim na kotse ang nakaparada sa madilim na sulok. Isang lalaking nakasuot ng itim na sombrero ang nakamasid sa bintana ng kanilang tahanan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang sobre na may tatak ng kumpanya ng pamilya Villalobos. Isang sobre na naglalaman ng isang lihim na maaaring magpabagsak hindi lang kay Teresa, kundi pati na rin sa katapatan ni Rafael. Ang misteryo ng sobre ay nagsisimula pa lamang, at ang utang na loob na pilit nilang tinatalikuran ay bumabalik upang maningil sa pinakamalupit na paraan. Ang gabi ay nababalot na makapal na hamog, at sa loob ng maliit nilang apartment, ang hangin ay tila nagbago ang timpla. Hindi sinabi ni Rafael ang totoong nangyari sa tawag, ngunit ang kanyang pananahimik at ang panakanakang paglingon sa bintana ay sapat na para maramdaman ni Clara na may mali. "Rafael, may nangyari ba?" tanong ni Clara habang inilalapag ang hapunan sa mesa. Ang kanilang anak ay payapang naglalaro sa kabilang kwarto, isang imahe ng kapayapaan na pilit nilang pinoprotektahan. Lumingon si Rafael, pilit nang umiti, ngunit hindi nito naabot ang kanyang mga mata. "Wala, Clara. Iniisip ko lang ang mga dokumento sa trabaho. Huwag mo nang intindihin yun." Ngunit hindi nakalampas sa matatalim na mata ni Clara ang pang-inginig na mga daliri ng kanyang asawa. Alam niyang may tinatago ito. Habang naghuhugas ng pinggan, naalala ni Clara ang tawag na natanggap ni Rafael kanina. Ang pagbabago sa mukha nito. Ang takot. Pagkatapos ng hapunan, nang makatulog na ang kanilang anak, dahan-dahang lumapit si Clara kay Rafael na nakaupo sa sala, nakatulala sa kisame. "Hindi mo ako pwedeng lokohin, Rafael. Kilala kita." "Ano ang sinabi niya?" mahinahong tanong ni Clara.
Matagal bago sumagot si Rafael. Napayuko siya, ang kanyang mga kamay ay nakasapo sa kanyang muka. Tumawag ang ina ko. Sabi niya, hindi pa tapos ang lahat, at may binalaan niya ako tungkol sa'yo. Nanlamig si Clara. Ang mga anino ng duda ay muling bumalik. Ano ang ibig niyang sabihin? May hawak siyang isang sobre, Clara. Isang lihim na ayon sa kanya ay maaaring magpabagsak sa ating dalawa. Hindi ko alam kung ano yon, ngunit ang boses niya, puno ng pananakot. Biglang may narinig silang kalabog sa labas ng pintuan. Isang malakas na pagbagsak ng kung ano na sinundan ng mabilis na pagtakbo ng mga yabag sa hagdanan. Mabilis na tumayo si Rafael at binuksan ang pinto. Walang tao sa pasilyo, ngunit sa sahig may nakalagay na isang itim na sobre. Ang sobre na nakita rin ng misteryosong lalaki sa kalsada kanina. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael nang pulutin niya ito. Pagbukas niya, hindi pera ang bumungad sa kanila, kundi isang litra to isang lumang litra ni Clara, kasamang isang lalaking hindi kilala at isang dokumento ng paglilipat ng ari-arian na may pirma ni Clara na hindi niya matandaang ginawa. Ano ito, Clara? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay may halong pagdududa. Sino ang lalaking ito? At bakit may pirma mo rito sa isang dokumento ng kumpanya na hindi ko alam? Doon naramdaman ni Clara ang pagguho ng mundo. Ang litratong yon ay kuha nung siya ay nagtatrabaho pa bilang isang katulong sa isang mayamang pamilya bago siya makilala ni Rafael, isang panahong pilit niyang kinalimutan. Ang dokumento ay isang malinaw na frame-up. Rafael! Hindi ko alam yan! Hindi ko gagawin yon. Frame-up ito ni Teresa! Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit sa mga mata ni Rafael, nakita ni Clara ang isang maliit na bahagi ng pagdududa. Ang mga anino ng nakaraan ay unti-unti nang humahati sa kanilang pagtitiwala. Ang gabi na dapat sana ay simula ng kanilang bagong buhay ay naging isang masalimuot na pagsubok sa katapatan. Sa labas ng gusali, ang lalaking nakaitim na sombrero ay sumandal sa pader. Isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang nakikinig sa kanilang pagtatalo sa pamamagitan ng isang maliit na device na nakadikit sa pinto. Ang laro ni Teresa ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nayon pa lamang ito magsisimula. Ang katahimikan sa loob ng maliit na apartment ay mas mabigat pa sa anumang sigaw. Nakatingin si Rafael sa litrato. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mukha ni Clara at sa lalaking nasa larawan. Ang lalaki ay nakangiti, at ang kamay nito ay tila nakahawak sa balikat ni Clara, isang anggulong sadya, yung ginawa para magmukhang may namamagitan sa kanila. Clara, hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Mahinang wika ni Rafael. Ang boses niya ay hindi nagalit, kundi puno ng pagod. Sino ang lalaking ito? Bakit na yan ko lang nakita ang litratong ito? Rafael! Pakiusap! Makinig ka! Umiiyak na sagot ni Clara. Lumapit siya, ngunit umatras si Rafael. Ang distansyang iyon ang pinakamalaking sugat na natanggap ni Clara. Ang lalaking yan ay ang kapatid ng amo ko noon. Isa siyang matalik na kaibigan ng pamilya. Wala kaming ugnayan. Inilabas lang nila ang litratong yan para palabasing may masama akong nakaraan. At ang pirma? Turo ni Rafael sa dokumento. Ito ay paglilipat ng share ng kumpanya sa isang dummy account. Kung hindi mo ito ginawa, paano nakarating ang pirma mo rito? Ginamit nila ang mga dokumento pinapirmahan nila sa akin noon. Sabi nila ay para sa mga benepisyo ng mga empleyado, yun pala ay gagamitin nila laban sa akin. Naramdaman ni Clara ang matinding gaslighting na ginawa ni Teresa. Ginamit ng matanda ang bawat kahinaan ng nakaraan ni Clara, ang kanyang pagiging mahirap, ang kanyang pagiging mapagtiwala, para baliktarin ang lahat. Biglang tumunog ang telepono ni Rafael muli. Sinagot niya ito sa loudspeaker. Nakita niyo na ba ang regalo ko? Ang boses ni Teresa, puno ng malisyosong katuwaan mula sa kabilang linya. Rafael, anak, ang babaeng yan ay hindi ang ahel na nakilala mo. Siya ang dahilan kung bakit unti-unting nauubos ang yaman ng ating pamilya. Piliin mo, ang asawang traidor o ang ina na nagbigay sa'yo ng lahat. Tumigil ka, Teresa! Sigaw ni Rafael.
Huwag kang sumigaw sa akin, anak. May mga abogado ako na darating sa apartment niyo bukas. Pipirmahan mo ang annulment o ilalabas ko ang lahat ng ito sa media. Sisirain ko ang pangalan ninyong dalawa. Ibinaba ni Teresa ang tawag. Ang banta ay malinaw, tiyak at mapangwasak. Si Clara, sa gitna ng kanyang mga luha, ay tumayo ng tuwid. Sa sandaling yon, nawala ang takot. Ang path to redemption na hinahangad niya ay hindi na para patunayan ang sarili kay Teresa, kundi para patunayan na ang pag-ibig nila ni Rafael ay hindi mabubuwag ng mga piraso ng papel. Rafael, tawag ni Clara. Ang kanyang boses ay naging matatag. Kung gusto mong pumirma, pumirma ka. Kung gusto mong maniwala sa kanya, gawin mo. Pero hinding-hindi ako aalis nang hindi ko nililinis ang pangalan ko. Hindi dahil kailangan ko ang tiwala mo, kundi dahil kailangan ko ang katarungan. Kinuha ni Clara ang kanyang gamit. Hindi siya umalis ng bahay, ngunit tagtungo siya sa kwarto ng kanilang anak at ikinulong ang sarili roon. Ang microtension sa loob ng apartment ay naging isang malamig na pader sa pagitan ng mag-asawa. Si Rafael ay naiwang mag-isa sa sala, hawak ang litrato. Tiningnan niya ang bintana kung saan alam niyang may nakamasid. Alam niyang sa bawat segundong lumilipas, ang bawat desisyon niya ay maaring maging simula ng kanilang katapusan o ng kanilang pagbangon. Hindi natulog si Rafael sa gabing yon. Habang si Clara ay tahimik na nakikipagbuno sa kanyang mga luha sa loob ng kwarto, ang isip ni Rafael ay parang gulong na hindi tumitigil sa pag-ikot. Tiningnan niya ang mga dokumento at muli tiningnan ang litrato. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagalit ang kanyang nadarama, kundi isang matinding pag-unawa. Napansin niya ang isang maliit na detalye sa litrato. Ang anino sa likod ng lalaki at ang paraan ng pagkakadikit ng litrato sa frame. Ginamit niya ang magnifying glass na nakatabi sa kanyang mesa. Ang mga pixel sa gilid ng mukha ni Clara ay hindi pantay. Iyon ay isang photo montage, isang napakahusay na pagkaka-edit. "Ina, anong ginawa mo?" bulong niya sa dilim. Ang galit na dating nakatuon kay Clara ay unti-unting lumipat kay Teresa. Napagtanto ni Rafael na ang kanyang ina ay hindi lamang nagnanakaw ng pera, nagnanakaw ito ng kanilang katinuan. Kinaumagahan, maagang dumating ang mga abogado ni Teresa. Ang nangungguna ay si Ate Santos, isang lalaking kilala sa pagiging malupit sa korte. "Mr. Villalobos, narito kami para ayusin ang lahat. Pumirma ka na sa mga annulment papers para matapos na ang iskandalo," wika ni Ate Santos na may kasamang ngiiti ng pananakot. Lumabas si Clara mula sa kwarto. Ang kanyang mga mata ay bagaman mugto, ay naglalabas ng matinding determinasyon. Hinawakan niya ang kamay ni Rafael. Sa sandaling yon, ang tiwala ay hindi bumalik ng buo, ngunit ang pagkakaisa laban sa iisang kaaway ay muling nag-alab. "Hindi kami pipirma," matatag na sagot ni Rafael, habang itinatapon ang mga papel sa mesa. "At kung gusto nyo ng iskandalo, ibibigay namin sa inyo. Ngunit hindi annulment ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin ang forgery at paninirang puri na ginawa ninyo at ng inyong kliyente." Ang abogado ay nanlaki ang mga mata. Hindi niya inasahan ang pagbabagong anyo ni Rafael. "Mr. Villalobos, alam mo bang sisirain nito ang pangalan mo? Ang pangalang hindi ko na pinahahalagaan kung kapalit naman nito ay ang pagkasira ng aking pamilya," sagot ni Rafael. Pag-alis ng mga abogado, isang mabigat na katahimikan ang bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, si Clara ay lumapit kay Rafael at yumakap ng mahigpit. Walang mga salita, tanging ang tibok ng kanilang mga puso na unti-unting nagtatagpo muli. "Pinaniwalaan mo ako," bulong ni Clara. "Pinili kong maniwala sa asawang kasama ko sa hirap at ginhawa. Hindi sa isang taong ang tanging alam ay maghari," sagot ni Rafael. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, nakatanggap si Clara ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. "Magaling ang pagganap ninyo. Pero ang susunod na mangyayari ay hindi na pwedeng ayusin ng pag-ibig." Ang dading mystery na ito ay nagpadala ng panginginig sa buong katawan ni Clara. Alam niyang hindi lang si Teresa ang kalaban. May iba pa. At ang taong ito
ay nasa loob mismo ng kanilang bilog. Ang mensaheng yon ay parang isang malamig na kamay na humaplos sa likod ni Clara. Sino ang nakakaalam ng kanilang plano? Sino ang nakakakilala sa kanilang bawat galaw? Ang apartment na dati ay isang kanlungan ay biglang naging isang bitag. Rafael, may nagbabantay sa atin. Mahinang wika ni Clara habang ipinapakita ang mensahe sa screen ng kanyang cellphone. Binasa ni Rafael ang mensahe at ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Agad niyang kinuha ang kanyang jacket. Manatili ka rito kasama ang bata. Huwag na huwag mong bubuksan ang pinto sa sinuman. Utos niya sabay labas ng apartment. Ngunit si Clara, sa kabila ng takot, ay hindi kayang maghintay lamang. Habang naglalaro ang kanyang anak sa sala, napansin niya ang isang maliit na bagay na nakadikit sa ilalim ng mesa, isang listening device. Ang microtension sa loob ng kanilang tahanan ay biglang uminit. Hindi lamang pala nila pagmamasid ang kinakaharap nila, kundi pati na rin ang bawat lihim na pag-uusap ay naririnig ng kalaban. Dahan-dahan niyang tinanggal ang device at dinurog ito gamit ang isang martilyo. Sa sandaling madurog ang device, nakatanggap siya ng isa pang mensahe. Napakatalino mo nga, Clara. Sayang, hindi ka na aabot ng bukas. Ang takot na dating humahadlang sa kanya ay napalitan ng isang matinding adrenaline. Alam ni Clara na kung hindi siya kikilos, walang matitira sa kanila. Tinawagan niya si Manang Rosa. Manang, kailangan ko ang tulong niyo. May traitor sa loob at kailangan natin malaman kung sino. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik si Rafael, puno ng galit. Clara, tinanong ko ang mga guard sa building. Wala silang nakitang kahina-hinalang tao, maliban sa isa, si Rico. Ang dating driver ni Ina na ngayon ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, yung pagmamay-ari ng isa sa mga kasusyo ni Ina. Rico. Ang taong itinuturing nilang kaibigan noon. Ang taong pinagkatiwalaan nila ng marami sa kanilang mga lihim. Hindi maaari si Rico? Hindi makapaniwalang wika ni Clara. Siya ang naglalagay ng mga gamit sa apartment natin, sagot ni Rafael. Nakita ko ang CCTV footage sa lobby. Siya ang pumasok noong wala tayo. Ngunit habang nag-uusap sila, narinig nilang isang kaluskos mula sa pintuan. Hindi ito kumatok. Dahan-dahang bumukas ang pinto at dun nakatayo si Rico. Hawak ang isang maliit na baril na nakatutok sa kanila. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Puno ng isang cold indifference na dulot ng labis na pangangailangan sa pera. Patawad, Rafael. Patawad, Clara. Pero kailangan ko ang perang ibabayad sa akin para sa trabahong ito. Utos ni Madam Teresa, tapusin na ang lahat. Ang golden moment ni Clara sa halip na sumigaw. Dahan-dahang ibinaba ni Clara ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, kung saan nakatago ang isang baso ng mainit na kape na kakarating lang mula sa kusina. Rico, hindi mo kailangang gawin ito, wika ni Clara. Ang kanyang boses ay kalmado, pilit na ginagabayan ng atensyon ni Rico sa kanya habang si Rafael ay dahan-dahang gumagalaw sa gilid. Wala na akong choice, Clara, sigaw ni Rico. Sa isang iglap, ibinato ni Clara ang baso ng mainit na kape sa mukha ni Rico. Kasabay nito, mabilis na sumugod si Rafael at dinisarmahan ang lalaki. Nagkaroon ng mabilis na pagbubuno, isang high-stakes na labanan sa loob ng maliit na sala. Nagtalsikan ang mga gamit, naghampasan ang mga katawan. Sa gitna ng gulo, nagawa nilang maitali si Rico sa silya. Hiningal na humarap si Rafael kay Clara. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pawis at tensyon. Ngunit bago pa sila makahinga, may narinig silang sirena ng pulis sa labas. Hindi silang tumawag, kundi ang kapitbahay na nakarinig ng gulo, ang cliffhanger na naghihintay sa kanila. Ang mga pulis ay hindi lang basta pulis. Ang isa sa mga dumating ay si Ate Santos, ang abogado ni Teresa, na may kasamang warrant hindi para kay Rico, kundi para kay Clara at Rafael, dahil sa akusasyong attempted murder laban sa taong kanilang itinali. Ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay kumukurap-kurap, nagbibigay ng nakakasilaw at nakakabulag na liwanag sa loob ng kanilang maliit na sala. Si Ate Santos ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang muka ay puno ng mapanirang tagumpay.
Kasama niya ang ilang opisyal na mukhang bayad at handang sumunod sa bawat utos na makapangyarihang pamilya Villalobos. Mr. and Mrs. Villalobos, kayo ay inaresto sa salang attempted murder at illegal detention kay Mr. Rico de la Cruz. Deklarasyon ni Aroni Santos. Sabay labas ng warrant na mukhang gawa-gawa lang. Si Rafael ay pilit na humaharang. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing kalasag para kay Clara at sa kanilang anak na nakatago sa likod ng sofa. Wala kayo karapatan! Ang taong ito ang pumasok sa bahay namin at tinutukan kami ng baril. Sigaw ni Rafael, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong gusali. Ang lahat ng ito ay palabas lang ninyo para pagtakpan ang krimen. Sagot ni Ate Santos sabay sinyas sa mga pulis. Si Rico, na nakatali pa rin sa silya, ay biglang nagbago ng timpla. Ang takot sa kanyang muka ay napalitan ng isang mapang-asar na ngiti. Totoo ang sinasabi ng abogado. Sinubukan nila akong patayin dahil alam ko ang tungkol sa mga peking dokumento nila. Naramdaman ni Clara na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay unti-unting winawasak ng isang kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, napansin niya ang isang bagay. Ang telepono ni Rico na nakalagay sa sahig ay patuloy ang pag-ilaw. May ongoing call. Nakabukas ang speaker nang hindi sinasadya. Siguraduhin ninyong madala sila sa presinto nang walang dala. Boses ni Teresa ang narinig sa kabilang linya. At habang nasa daan, siguraduhin ninyong hindi na sila makakarating ng buhay. Napatigil ang lahat. Maging ang mga pulis na kasama ni Ate Santos ay nagkatinginan. Ang katotohanan ay hindi na lamang isang hinala. Ito ay isang kumpirmasyon na narinig ng lahat. Narinig niyo ba yon? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay naging matalim. Narinig niyo ang utos ng kliyente ninyo? Ang mga pulis na hindi kasabwat ni Ate Santos ay nagbago ang anyo. Ang kanilang tungkulin ay naging malenaw. Hindi na sila mga tauhan ng Villalobos. Sila ay mga alagad ng batas. Ate Santos, may warrant ba kayo para sa pag-aresto sa amin o para sa pagpapapatay sa amin? Tanong ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit sa pulis na may hawak ng radyo. Ang sitwasyon ay biglang gumaliktad. Ang plot twist na hindi inaasahan ni Teresa ay naganap. Ang boses niya mismo ang naging mitsa ng kanyang tuluyang pagbagsak. Habang inilalabas ang mga pulis na kasabwat at inilalayo si Ate Santos, si Clara ay huminga ng malalim. Ang dangling mystery tungkol sa kung sino ang tunay na nagpapatakbo sa likod ng mga eksena ay malinaw na ngayon. Si Teresa ay hindi na lamang isang kontrabida. Siya ay isa ng desperadong kriminal na wala ng ibang paraan kundi ang kamatayan ng iba para sa sariling kaligtasan. Ngunit alam ni Clara, hindi pa tapos ang laban. Ang susunod na hakbang ay ang pagharap sa korte, ang huling bastyon kung saan ang totoo ay kailangang manalo. Ang hukuman ay puno ng mga taong mausisa, mga reporter na gutom sa iskandalo, at ang mga dating kaibigan ni Teresa na ngayon ay nakatalikod na sa kanya. Si Clara, na nakasuot ng desente at simpleng puting damit, ay nakaupo sa tabi ni Rafael. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kinatatayuan ni Teresa, ang babaeng naghari sa kanyang buhay sa pamamagitan ng takot, na yon ay nakasuot ng kulay kahel na uniporme ng bilanggo, mukhang matanda at pagod. Ang bawat testigo ay isa-isang tinatawag. Si Manang Rosa, na matapang na nagpatotoo tungkol sa mga utos ni Teresa. Si Don Ricardo, na nagpakita ng mga ebiden, yang digital, at ang mga opisyal na nakarinig sa boses ni Teresa sa telpo noong gabi ng pag-aresto. Clara Villalobos, tawag ng hukom. Tumayo si Clara. Ang kanyang paglalakad patungo sa saksi ay puno ng dignidad. Nang tanungin siya ni Ate Santos, na pilit pa ring naghahanap ng butas sa kanyang mga sagot, hindi siya natinag. Ginawa mo ba ito para sa pera? Para sa paghihiganti? Tanong ng abogado. Ginawa ko ito para sa katarungan, sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Hindi ko hinangad ang yaman ng mga Villalobos. Ang tanging hinangad ko ay ang kaligtasan ng aking asawa at ng aking anak mula sa isang sistemang dinesenyo para sirain ang aming pagkatao. Sa kabilang panig, si Teresa ay pilit na sumisigaw, nagpapanggap na biktima.
Puro kasinungalingan. Inago niya ang anak ko. Ginamit niya ang kamera na yan para palabasing masama ako. Ngunit ang hukom ay pinalo ang martilyo. Ang golden moment ay dumating nang ipakita ang huling ebidensya, ang video kung saan kusang loob na inamin ni Teresa sa kanyang driver na si Rico na siya ang nag-utos ng pananakit. Ang hatol ay malinaw. Habang binabasa ang sentensya, tiningnan ni Clara si Teresa. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging awa na lamang. Ang babaeng dati ay kinatatakutan niya ay isa na lamang talo at nakakaawang tao na kinain ng sariling kasamaan. Paglabas ng korte, ang liwanag ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Si Rafael ay hinawakan ang kamay ni Clara at hinalikan ito ng marahan. Tapos na, Clara. Wala na siyang kapangyarihan sa atin. Ngunit si Clara, sa halip na magdiwang, ay huminto at lumingon sa sasakyan ng pulis na nagdadala kay Teresa patungo sa bilangguan. Ang paglalakbay ng damdamin ay nagtapos hindi sa paghihiganti, kundi sa isang pagtanggap. Oo, Rafael, tapos na ang gulo, pero kailangan nating tiyakin na hindi tayo magiging gaya niya. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa ating kapayapaan. Habang papalayo ang sasakyan, isang payapang simoy ng hangin ang humaplos sa kanila. Ang mansyon, ang mga pera, at ang mga titulo ay naiwan na sa nakaraan. Ang natira na lamang ay sila, ang kanilang anak, at ang isang hinaharap na sila mismo ang bubuo. 5 taon ang lumipas. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa probinsya, tanaw mula sa bintana ang malawak na taniman ng mga gulay at bulaklak. Ang hanging amihan ay nagdadala ng bango ng sariwang lupa at mga namumukadkad na sampagwita. Sa sala, nakaupo si Clara. Pinabasa ang isang libro habang ang kanyang anak na ngayon ay malaki na at puno ng sigla ay nagkukulitan sa harden, kasama si Rafael. Ang tawanan nila ay parang musika na nagpapagaan sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Wala na ang mamahaling kristal, wala na ang malamig na marble ng mansyon. Ang mayroon lamang sila ay ang init ng tahanan na binuo nila mula sa abo ng nakaraan. Tumayo si Clara at lumabas ng pinto. Lumapit siya kay Rafael na dahan-dahang hinaplos ang kanyang balikat. Rafael, naisip ko ang nakaraan. Bulong ni Clara habang nakatingin sa malayo. Nakaraan na yon, Clara. Dito na tayo sa kasalukuyan. Sagot ni Rafael, sabay abot ng isang basong malamig na juice. Alam ko, pero kung hindi dahil sa lahat ng sakit na naranasan ko, marahil ay hindi ko malalaman ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Sa loob ng mga taong ito, hindi nila kinalimutan ang nakaraan. Ngunit hindi rin nila hinayaan na ito ang magdikta sa kanilang bukas. Minsan, nakakatanggap pa rin sila ng sulat mula sa bilangguan, isang maikling paumanhin mula kay Teresa, na bagaman hindi sapat para burahin ang lahat, ay isang tanda ng pagsisisi na unti-unting lumalalim sa paglipas ng panahon. Hindi na sila naghihiganti. Pinili na nilang hayaan ang hustisya ng tadha ang gumawa ng bahagi nito.